Yan, no? Sabi diyan sa Joshua chapter 1 verse 8 in a version, no? Sabi diyan, no, study this book of instruction. Continually meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nito sa Tagalog, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa salita mo, Panginoon. Yes, Lord God, no, na bago tayo dadako sa ating scripture, no, sa ating topic ngayon, kaya yumuko at tayo ay manalangin at ilalapit natin sa Panginoon. Yes, palakpakan natin ating Panginoong Diyos na buhay. Amen, Lord God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon o God, sa privilege, Panginoon o God, na ikaw nanguna, Lord, hindi ako, Panginoon. Salamat, Panginoon, to use me, Panginoon o God. Help me, Lord God. I pray, Father God, na i-guide mo ko, Panginoon. Nawa, Lord, na hindi ang makikita nila ako, Panginoon, kundi ikaw lamang, Diyos, Panginoon o God. Nawa, Lord, maging daluyan ako, Panginoon o God, sa pagpapala ng iba, Panginoon, na dahil ikaw ang aming Diyos na nagbibigay pagpapala sa bawat isa, Panginoon o God. I know, Lord God, na itong revelation mo sa amin, Panginoon, I know, but your words, Panginoon o God, na maging prosper kami, Panginoon, na maging succeed, Panginoon o God, sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano, Lord God. Lord, nawa, Lord, na ito ang revelation mo para sa amin, Panginoon, sa Joshua chapter 1 verse 8, Panginoon o God, nawa, daluyan, Panginoon o God, sa aming buhay, na ma-encourage pa lahat, Panginoon o God, dito lang sa online at on-site, Panginoon. I know, Lord God, na may pinaparating ka sa bawat isa sa amin. Lord God, we thank you, we glorify, in Jesus' mighty name pray, amen at amen. Hallelujah. No, napakaganda, no? Kasi nga ito yung laging sinasabi ng ating kapatid na si Coach Jeff, no? Kaya mga kapatid, no, lagi nating isipin at lagi nating tandaan na itong verse na ito dapat ay manatili para sa atin. Amen? Kasi nga, no, laging pinapihinikayat sa atin ng Panginoong Diyos itong salita na ito na dapat natin, hindi natin kaligtaan yung salita ng ating Panginoon. Dapat natin araw-arawin, lasapin, no? Dapat natin isik natin yung salita ng Panginoon para tayo maging prosper and succeed sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Paano tayo lalakad bilang isang believers o kung meron bang nakalagay sa puso mo at isip mo na salita ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Kung paano tayo na lagi tayong nakikinig sa preaching, lagi tayong nakikinig sa mga nakikita natin, sa mga share post, no, share verse, pero isinasabuhay ba natin yung salita ng Panginoon? Amen? Baka nandun lang tayo sa share lang, no? Amen? Nandun lang tayo sa kinakamit lang natin yung magandang verse, magandang pinapahayag si Lord para sa atin. Amen? Dito natin makikita kung paano tayo mamuhay na kasama ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Dapat natin ipakita, dapat manalatay sa atin, sa puso natin, na merong salita ng Diyos, dapat natin araw-arawin, gabi-gabihin, yung salita ng ating Panginoon. Dapat natin nakasaad doon kasi yung mga salita ng Panginoon para tayo maging prosper na masagana at matagumpay sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Kung ikaw man dyan nanonood online, nawa, tapusin mo ito, merong ipaparating sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. In Joshua chapter 1 verse 8, the instruction of the integrate God's word into every aspect of life through constant study and application, which is lead to spiritual prosperity and success as defined by God. Amen, hallelujah. Dapat ito yung tagubilin sa atin ng Panginoong Diyos para sa atin, para tayo mabuhay bilang aspeto sa ating buhay na ito'y maging masagana. Yung spiritual na kaunlaran sa bawat isa sa atin na tinutukoy ng Diyos para tayo na yung kalooban ng Diyos
ay dapat na manalaytay para sa atin. Amen? Kasi nga, hindi nakukuha yung success at prosper kung gaano ka kayaman, kung gaano ka kasikat. Amen? Kung ano yung pamumuhay mo. Amen? Makukuha natin ang totoong success sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi nga dyan sa ating title, true success is found in God's Word. Amen? Ang totoong tagumpay ay makikita at mahanap natin sa salita ng Diyos. Amen? Hindi sa kagalingan mo, hindi sa kayamanan na meron ka, kung anong pinapalaki mo, yung skills mo. Amen? Hindi makikita dyan, kapatid. Amen? Makikita natin kung paano tayo mamuhay na aayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi nga, gaano man kayaman na ibibigay sa iyo, karami mang pera sa bangko mo, gaano ka man kasikat, mawawala yan at malalaos ka rin. Amen? Dapat panatilihin natin yung salita at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, yung buhay natin. Kasi nga sabi the true success is found in God's Word. Is emphasize that worldly definition of success, no? Kasi nga sa mundong ito, kasi maraming definition eh. Amen? Nandiyon yung wealth, fame, and status sa buhay. Amen? Kasi nga mga kapatid, maraming dito sa mundong ito, ito, naging successful ito. Kasi dahil sa kasi merong iba eh. Dahil sa pagmumura, sumisikat. Amen? No? Sa madaming kalukuhan, sumisikat. Kasi nandun yung fame nila sa mundo eh. No? Nandun yung kasikatan nila sa mundo. Pero pag nawalan ka na, amen? Sino ba na nakikilala ito? Caper Bros. No? Caper Bros, di ba? Komedyante yun, di ba? Amen? Nakikita natin, madami mga influencer ngayon, no? No, madami doon. Si Papa Star. Amen, no? Na madaming mga influencer na gaano man sila kasikat, pero kung walang Panginoon sa buhay nila, kung walang, nagpipild sila. Amen? Kasi nga, sa kanila lang eh. Amen? Kung merong nalaytay na salita sa ating Panginoon sa buhay natin, amen, nandun yung prosperity natin, yung succeed natin sa buhay. Amen? Kasi nga mga kapatid, that the true success is found the obedience to God, aligning one's life with His Word. Nandun yung obedient natin sa Panginoon. Nandun yung alignment natin sa Kanya lamang. Yung buhay natin dapat naka-align sa Panginoon. Amen. Hindi sa sarili natin, hindi sa kasikatan natin, hindi sa wealth natin. Amen. Then, aligning one's life with His Word and cultivating a deep relationship with Him, resulting in life or purpose, faithfulness, and spiritual prosperity. Amen? Kasi mga kapatid, dapat bawat isa sa atin, may layunin tayo. Dapat ang layunin natin, saliksikin yung salita ng Panginoon. Dapat nandun yung pinakamalalim natin na relasyon natin sa Panginoon. Paano nga mga kapatid, kung nagbabasa lang tayo, kung wala naman tayong relasyon sa Panginoon, amen? Kaya nga, para lang tayo nagbabasa ng isang libro. Amen? Nagbabasa ng story, nag-aabang sa kung anong ending ng story. Dapat nagbabasa tayo, dapat nandun yung relasyon natin sa Panginoon. Nandun yung relasyon natin sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, dito natin matatagpuan yung tagumpay ng bawat isa sa atin. Amen? Sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ano ba nang kailangan natin? Number 1, the command. Anong command? To meditate on the Word. Amen. Dapat natin pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoong Diyos.
Amen? Kasi mga kapatid, alam natin, no, kung paano tayo, no, kung paano natin i-meditate yung salita ng Panginoon. Baka, no, minsan kasi, pag nagbabasa tayo ng devotion natin, no, dapat nakaset, no, kung anong oras ang gusto mo para hindi ka madisturbo. Amen? Kasi nga mga kapatid, no, ay no, nakikita ko to sa kapatid na, no, si Kuya Elias, no, napapansin ko kasi, no, bago siya babangon, no, sa tingin ko at sa puso ko, nananalangin siya. Amen? No, kasi nakaset yung time niya para sa Panginoon. Dapat ganun din tayo mga kapatid, no? Dapat iset natin yung oras natin sa devotion natin na hindi tayo madisturbo. Kasi nga mga kapatid, no, sabi nga, di ba? Kahit pa nandun ka sa loob ng comfort zone mo, amen? Nandun yung pagsalisik ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, no, in Joshua chapter 1 verse 8a, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. Amen? Hindi lang po, no? Umaga, araw man o gabi. Dapat tuloy-tuloy natin pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Paano ba natin gawin? Study this book of instruction. The Word of God must be central. Dapat sentro siya sa buhay natin. Amen? Dapat siya ang nanguna. Amen? Sa bawat lakad natin, no? Sa bawat araw na ginagawa natin, dapat siya ang yung una bago tayo dadako sa ating ginagawa sa araw-araw. Amen? No? Pag matutulog tayo, unahin muna natin si Lord. Pag gumising naman tayo, unahin muna natin yung salita ng ating Panginoon. Dapat lagi nating panghawakan yun mga kapatid. Dapat nandun yung oras natin para sa Panginoon. Amen? Kasi hindi natin alam kung ano yung kinalalabasan sa isang araw, mga kapatid. Amen? Dapat mga kapatid, today, kailangan natin ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan natin yung salita, dapat nakasentro sa puso natin. Amen? Pangalawa, active. Dapat aktibo ka lagi. No? Ngayon nagbabasa ka, bukas hindi. Ngayon nagbabasa ka sa devotion mo, bukas hindi naman, nakakalimutan mo si Lord. Nanalangin ka ngayon kasi may kailangan ka, bukas nawala na yung problema mo, hindi ka nananalangin sa Panginoon. Amen? Dapat aktibo tayo lagi. Dapat nandun yung eagerness natin. No? Nandun yung uhaw tayo sa salita ng Panginoon. Amen? And lastly, dapat constant. Amen? Dapat tuloy-tuloy. Dapat araw-arawin natin. This is the part of our lives. No, dapat nakatuon tayo lagi sa salita ng Diyos para sa atin. Amen? It's more than just memorization. Hindi lang natin i-memorize, no? Yung salita ng Panginoon. It's a constant declaration and affirmation of God's truth. Amen? Hallelujah. Dapat pagpapatibayin natin ang katotohanan ng Diyos, yung salita ng Diyos sa ating buhay. Nandun yung katotohanan ng salita ng Panginoon para sa atin. Amen? Ipagpatibay natin, pagtitibayan natin yung pagpapahayag kung ano mang sinasabi ng Panginoon sa atin, kung yung salita niya ay nakakabuti ba sa atin o na kailangan natin natanggapin yung salita ng Diyos para sa atin. Kasi nga, minsan namimili tayo eh. Minsan gusto natin yung magandang message lang ang tinatanggap natin. Dapat tanggapin din natin kung ano yung pinaparating sa atin ng Diyos. Kung ano yung pinaparating sa atin na salita ng Diyos sa buhay natin. Dapat tanggapin natin. Kasi nga, gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy tayo magbulay-bulay sa salita niya. Kasi nga, sabi ng Panginoon sa atin, araw at gabi, kailangan natin gawin, mga kapatid. No? Meditate on it day and night that refers internalizing and reflecting of the Scripture. Dapat nandun sa loob
mga kapatid. Yung salita ng Panginoon, dapat sumasalamin din sa atin. Yung salita ng Panginoon, dapat nagre-reflect yung salita ng Panginoon para sa atin. Amen? Kasi nga, hindi lang ito, basta-basta nagbabasa ka lang. Amen? Itong salita na ito, na okay lang, basahin ko lang. Amen? Dapat, pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, pray. Manalangin tayo muna kung ano yung pinapahayag sa atin ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kung ano yung pinaparating niya, manalangin tayo para maintindihan natin kung ano yung pinapahiwatig para sa atin. Amen? Dapat, kung meron man tayong salita na tinanggap na sa atin, dapat ilagay natin sa pinakamatabang parte ng ating puso. Dapat doon, mga kapatid, isabuhay natin, dapat magre-reflect yung sarili mo sa salita ng Diyos. Amen? Baka pag-uwi natin, hindi naman nakikita yung salita ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya, mga kapatid, it involves thinking deeply about God's Word, allowing it to shape our thoughts and decision. No? Kasi nga, lalimin pa natin yung salita ng Panginoon para i-allow sa atin kung ano yung iniisip natin o ano man yung mga desisyon sa bawat isa sa atin. Amen? Lord, ito na ba yun? Yung pangako mo? Lord, ito na ba yung na ibibigay mo sa akin, yung panalangin ko, Lord? Amen? Laliman natin. Kasi nga, baka sa isip mo lang yun, hindi sa isip ni Lord. Amen? Hindi sa kanyang will ni Lord, permissive will lang pala. Amen? Dapat will ng ating Panginoon. Yung perfect will ng ating Panginoon. Amen? Kasi nga, mga kapatid, para sa ating bilang isang Kristiyano, hindi na tayo naaayon sa sarili natin. Amen? Kasi nga, mga kapatid, na-align na yung buhay natin sa Panginoon. Na-align na yung buhay natin sa salita ng Panginoon. Amen? Why we are surrender our decision to God? Bakit hindi pa natin, no? Isusurrender. Dapat isurrender mo na. Amen? Para makita mo yung kagandahan ng loob ng ating Panginoon na maipakita sa iyo kung ano yung ibibigay sa iyo ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. This process requires intentional effort. Dapat intentional tayo. Yung effort natin, Lord, ibigay mo sa akin yung salita mo, Lord. Dapat araw-arawin ko to, Panginoon. Gabi-gabi ko to pagbulay-bulayan, Panginoon. Dapat yung effort nandun. Amen? Dapat hindi mawawala yun, mga kapatid. No? Sa pagising mo pa lang, inuuna mo na si Lord. Especially during difficult of vulnerable times. No? Nung nandun ka na sa mga difficulties, no? Nandun ka sa mga hard times sa buhay mo. Dapat mag-seek ka sa salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan mo. Amen. Hindi yung nandyan na yung blessing. Nakalimutan mo na si Lord. Nakalimutan mo na yung salita ng ating Panginoon. Amen. Kahit man may hard time and good times sa buhay mo, panitilihin pa rin mo yung salita ng ating Panginoon. Dapat yung command mo, yung command ng utos ng ating Panginoon to meditate the Word, dapat nandun yung effort sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sinasabi dito, meditate on it day and night because mahal ka ng Panginoon. At mahal natin ang Panginoon. Amen? Kasi nga, ginagawa mo ito, pinagbulay-bulayan mo ito kasi may pinaparating si Lord para sa iyo. Amen? Kung ikaw man dyan, nanonood, kailangan natin buksan yung salita ng ating Panginoon. Kasi nga, sabi ni Kuya Mo, ganyan, Bible, basic instruction before living on earth. Amen? No? Basic lang. Pero, laliman natin yung pagbabasa at pagbulay-bulayan sa salita ng Panginoon. Yun ang utos ng ating Panginoon sa atin. No?
na pagbulay-bulayan, i-meditate natin yung salita ng Panginoon. And number 2, sabi dito, the practice. Ano bang kailangan natin i-practice? To obedient. No? Nandun yung obedient mo sa Panginoon. Amen? Nandun yung obey sa Panginoon. Nandun yung obey mo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dapat i-practice natin sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi nga mga kapatid, kung hindi natin i-practice, kung wala tayong obedience sa Panginoon, tinatamad tayong magbasa ng Biblia. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, di ba, ikaw nga di ba, kung may inaabangan ka na teleserye o movie, no? Kaya nga, kami nga, di ba, habang kumakain kami, nanonood kami ng Batang Quiapo Amen? Inaabangan namin kung ano yung susunod na kabanata. Amen? Excited ka Amen? Excited ka. Ano kayang gagawin nito? No? Amen? Hindi na mamatay-matay si Tanggol. You know? Amen? Si Coco Martin, no? Sa Batang Quiapo. Dapat ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Dapat maging excited tayo kung ano yung kasunod na kabanata na ibibigay sa iyo ng salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dapat maging excited tayo. Kasi nga mga kapatid, alam natin, kahit na luma yung salita ng Panginoon, pero pagbabasahin mo, napakaganda at napaka-presko ng salita ng Panginoon. Amen? Lagi natin isipin na nandun yung obedient natin sa Panginoon. Dapat i-practice natin sa ating buhay na kailangan ko pagbulayan yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya i-practice natin to obedient sa ating Panginoon. 3 key principle of obedience. Number 1, active application. Simplify, hearing God's word isn't enough. True obedience requires putting the word into practice. Amen? Kasi mga kapatid, kung tayo ay nag-obey sa ating Panginoon, sumunod tayo sa ating Panginoon, ito po yung mga salita na ilalagay natin sa bawat isa sa atin na dapat tayo ay mag-practice sa salita ng Panginoon. Is to putting to practice. The obedience is requires putting the word into practice. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, lagi nating isipin, dapat maging aktibo tayo sa bawat binabasa natin. Amen? I-apply din natin kung ano yung pinaparating sa atin ng salita ng Panginoon. Number 2, living according to God's law. Dapat mamuhay tayo naaayon sa salita, sa batas ng salita ng Diyos. Amen? The Bible verse is analogy of mirror to explain that looking at your reflection and then forgetting, like hearing the word, but doing it, instead you must be continue act on what you heard. Dapat natin gawin, no? Hindi lang sa pakinig lamang, no? Na ngayon ka lang, kasi nagpe-preaching si pastor, si coach, nakikinig ka, pero ilalabas mo naman sa kabila. Dapat nakikinig ka sa salita ng Panginoong Diyos, yung salita niya, dapat i-action din natin. Gawin din natin yung pagkilos natin sa buhay. Amen? Gawin din natin, no? Kasi nga mga kapatid, wag natin kalimutan yung salita ng Panginoon. Kasi nga, kung tatanungin kayo kung ano yung salita nung nakaraan, ano yung mensahe nung nakaraan? Yun. Diba? Dapat natin, ilagay natin sa puso natin yung salita. Amen. Trusting God's. Amen. Kasi nga, the faithfulness of Lord. Sabi nga doon, diba? Si pastor nga, dapat natin, huwag natin kalimutan, huwag natin hayaan yung salita ng Panginoon sa isang araw lang, nakakalimutan na natin. Amen? Ano kaya yung sinasabi ng pastor doon? Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag natin i-forget, no? Kailangan natin, ilagay natin sa puso natin at sa isip natin
Yung salita ng ating Panginoong Diyos. And lastly, showing love for God. No? Nandun yung pagmamahal mo sa Panginoon. To practice. No? Kasi nga mga kapatid, no? Kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, hindi mo kaya mag-obey. Hindi mo kaya na i-practice ko to. No? Kasi nga, kung mahal mo si Lord, na nagpapakita ka na sumunod ka sa Kanya. Amen? Kasi nga sabi no, obeying God's command is direct demonstration of your love for Him. Amen? Nagpapakita ka Dinemonstrate mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Amen? Kasi nga, mga kapatid, kung babasahin natin, John chapter 14, verse 15, hindi ko na sinali dyan, no? Para tayo ay magsaliksik ng salita sa ating Panginoon. No? Sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo yung utos ko. Amen, hallelujah. Kasi nga, yun ang nagpapakita ng pagmamahal mo sa Kanya at sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. In 1 John chapter 5, verse 3, sabi doon, in fact, this is love for God, to keep His commandment, and His command are not burdensome. No? Hindi ito, mga kapatid. Kaya sabi doon, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tutuparin, Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen? Mga kapatid, no? Kailangan natin, no? Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, kasi alam natin, no? 1 John chapter 4:19, we love because He first loved for us. No? Siya yung unang nagmahal sa atin. Amen? Kaya nga, dapat ipakita din natin into practice na mahal natin ating Panginoon. Dapat nag-uubay tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah? Kaya nga mga kapatid, dapat yung mga utos ng ating Panginoon, sino ba itong nabibigatan sa utos ng Panginoon? Hindi. Huwag tayong mabibigatan. No? Nagbabasa ka nga dati ng love story, di ba? Amen? Nagbabasa ka nga sa mga comics, no? Sa mga dyaryo, no? Amen? Ito ba kaya yung Bible na ito? Itong salita ng Panginoon? Amen? Na ibinibigay sa iyo. No, instruction, no? Bago tayo lilisan sa mundong ito. Ito yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Dapat ito yung pagtuunan natin i-practice sa bawat isa sa atin. Dapat yung obedient natin ay hindi mawawala sa salita ng Diyos. Amen? Kasi nga mga kapatid, kailangan natin ang obedient natin sa Panginoon. Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi sabi nga dyan, Joshua chapter 1 verse 8b, so you will be sure to obey everything we write in it. Amen? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Amen? Kailangan natin mga kapatid, kung ano man yung pinapahiwatig sa atin ng Panginoon, kung ano man yung sinasabi sa ating Panginoon, para matupad din natin. Para maitupad din ng Panginoon para sa atin. Amen? Lord, tama ba ito, Panginoon? Kasi nga, kung babasahin natin sa Jeremiah chapter 29 verse 11, no? Napakaganda yung plano ng Panginoon para sa atin. Pero kung hindi mo sinalisik, sa'yo ba talaga yun? O nagagandahan ka lang sa sinasabi ng ating Panginoon? Amen? Kaya mga kapatid, laliman pa natin yung salita ng Panginoon. Dapat i-practice natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? I-practice natin yung obedient natin sa Panginoon. Dapat ipakita natin yung pagmamahal mo at pagsisik mo sa salita ng Panginoong Diyos. Amen? Kasi nga mga kapatid, the promise of our Lord is godly prosperity and success. Hallelujah. Hallelujah. No, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi nga mga kapatid, no, gusto ng Panginoon na tayo ay palalaguin, masagana, at maging tagumpay tayo kung ano yung pinaparating sa atin ng salita. Amen? Paano mo malalaman yung promises ng Lord kung hindi ka naman nagbabasa?
Paano mo maging success o masagana yung buhay mo kung hindi ka naman nagbabasa sa salita ng ating Panginoon? Amen? Kung paano mo may paparating yung buhay mo kung hindi ka na nagbabasa, hindi ka nagsisik sa salita ng Panginoon, hindi mo matutukoy kung ano yung plano niya para sa iyo. Amen? Kasi nga, the promise of good success, God's definition of success, ito po yung definition ng Diyos para maging tagumpay tayo. God's success or godly success means living a life that fulfills God's perfect plan for you. Amen? Hallelujah. Not necessary fame or fortune. Amen? Ang magandang tagumpay o maka-Diyos na tagumpay ay mamumuhay sa isang buhay na tumutupad sa perfecto plano ng Diyos para sa iyo. Hindi kinakailangan ang katanyagan o kayamanan. Amen? Kasi nga mga kapatid, kung walang Diyos sa buhay mo, kung walang Diyos sa business mo, sa kayamanan mo, kung walang Diyos na nananahan, mauubos at mauubos yan. Yung kasikatan mo, mawawala yan. Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag natin hayaan yung buhay natin na mawala ng salita ng Diyos. Amen? Kasi nga mga kapatid, fulfillment and purpose, obedience to God's word leads to purpose and achievement and fulfillment in all that you do. Kasi mga kapatid, itong salita ng ating Panginoong Diyos, may layunin sa bawat isa sa atin. Ma-achieve natin kung anong yung pangangailangan natin, yung needs natin. Kung anong hinihingi natin ng panalangin sa Panginoon. Nandun po mga kapatid, yung purpose ng salita ng Panginoon. Ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos o naaayon sa sarili mo lang? Amen? Dapat natin panghawakan yung salita ng ating Panginoon. The promise of good success, dapat nandun yung spiritual growth natin and assurance. Amen? Dapat tayo, kung paano tayo, yung spiritual natin, mag-growth, mga kapatid. Amen? Because engaging with God's word provides assurance and joy, peace, and spiritual growth for believers. Amen? Ang salita ng Panginoon, ito ay nag-provide ng kagalakan sa ating buhay. Amen? Kasi nga mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, dapat yung puso mo may galak. Amen? May assurance. May peace sa buhay mo. Amen? Kung wala kang peace, basahin mo yung salita ng Panginoon. Baka nandun yung peace na kailangan mo. Nandun yung, kasi nga mga kapatid, lagi natin basahin ang salita ng Panginoon. Kung nabibigatan man tayo, basahin mo, buklatin mo yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi doon mo makikita, doon mo mababasa na gumagaan yung buhay mo. Amen? And lastly, dapat mayroon tayong action, amen, and application sa bawat isa sa atin. Kasi nga mga kapatid, the ultimate goal is to move from intellectual understanding and tangible action, living out the principle of God's word, your daily life. Amen. Dapat mga kapatid, yung ultimate goal natin, dapat kumapit tayo at lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa salita ng Diyos. Yun ang goal natin. Yun ang pangako ng Panginoon para sa atin. Para makuha natin yung tagumpay ng ipinapangako sa atin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Amen. Kaya ganun dapat natin panghawakan yung salita ng Panginoon. Kasi nga, dapat yung prinsipyo ng Diyos, yung prinsipyo ng salita ng Diyos ay dapat natin na araw-arawin sa buhay natin. Amen.
Kasi nga mga kapatid, doon natin makikita ang promise ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga sabi dyan, sa Joshua chapter 1 verse 8, see, only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Dapat mga kapatid, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Nandun sa salita ng Panginoon. Amen. Dapat doon tayo kumapit sa salita ng Panginoon. Kasi nga mga kapatid, quote natin, quote, you will be successful not because of your skill, but because of the grace of God. Amen. Hallelujah. No? Yung tagumpay mo, hindi mo makukuha sa kagalingan mo, sa skill mo. Amen. Kung ano ka ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen. Dan yun po mga kapatid. The grace of God na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya, no? Dahil sa kanyang awa at pagmamahal sa atin, doon natin makamtan yung tagumpay ng bawat isa sa atin. Amen. Bakit nandun ang grace? Di ba? Nandun tayo sa kasalanan mga kapatid. But binigay niya ang kanyang bugtong anak para sa atin para mapalaya tayo sa kasalanan at maging success tayo. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo sa bawat isa sa atin. Amen? Nandun po yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag natin tignan, magaling ako, no? Madami naman akong pera, no? Amen? Pero hindi yan Hindi yan tagumpay Amen? Kaya nga kapatid, no, ang Diyos natin, no, steward lang tayo sa mundong ito no? Tagapangalaga lang tayo. Pero kung gusto ng Panginoon kunin ng Diyos yan. Amen? Yung pay mo, yung skill mo, pwede kunin ng Panginoon. Amen? Pero but the grace of Lord, no? Dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit man hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka na umaati ng simba, pero nandun pa rin yung grace at pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Ganun po ang Panginoon. Hindi madamot ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga noon po yung grace na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. God promises to bring blessing, purpose, at fulfillment to life rooted in His Word. Amen? Ito po yung nagbibigay pagpapala, layunin, at katuparan no, sa buhay natin. Dapat nandun yung rooted natin, yung paglago natin. No? Dapat umuugat tayo sa salita ng Panginoon. Amen? No? Dapat lawakan natin. No? Dapat hindi, no? Matayog ka naman. No? Pero pagdating ng araw ng problem, no? Storm sa buhay, bila kang natumba. Kasi nga, hindi ka nag-root sa salita ng Panginoon. Hindi ka rooted Amen? Kahit gaano man, no? Marami man season na dumating sa iyo, pero rooted ka sa salita ng Panginoon, kahit man anong bagyo na dumating sa buhay mo, trials man sa buhay mo, hindi ka natitinag. Amen? Like oak tree, no? May dumating man, no? Alam mo yung puno na grabe. Yung oak tree, no? Search nyo na lang. No? Hanggang na lang sa katapusan na yung yung buhay ng oak tree na yun. No? Hindi pa rin, kahit anong season man, taglamig, tag-init, no? Dumating, no? Pero hindi pa rin siya, no? Kasi rooted siya Dapat ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Dapat rooted tayo sa salita ng Panginoon. Kasi nga mga kapatid, today, no, kailangan natin i-encourage ang bawat isa sa atin na itong mundong ito, itong lupa na ito, no, mawawala to. Pero ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. This is the conclusion today, no? Matthew chapter 24 verse 35. Sabi dyan, heaven and earth will pass away, but my words will never
pass away. Amen, hallelujah. Kahit man dumating, lahat man, no, ito'y mawawala. Itong mundo na katayuan natin ay mawawala. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Hallelujah. Dapat natin panghawakan yun, mga kapatid. Kasi itong buhay na ito, itong buhay na salita na ito para sa atin ay mananatili generation to generation. Amen? Dapat ipamana din natin sa ating pamilya, sa ating anak, no? Sa ating asawa, no? Ipamana natin itong yung salita ng Panginoon. Hindi lang sa atin, huwag natin angkinin yung salita ng Panginoon. No? Dapat encourage natin. No? Kaya nga nandito tayo sa online eh. No? Ipasa natin sa kanila. Generation to generation. Kasi nga, hindi mawawala ang salita ng Panginoon. Amen? Kayo tayo tumayo, no? Encourage the congregation to love, study, and obey God's Word. Making it central their lives and a source of hope, strength, and prosperity and success. No? I-encourage natin ang bawat isa, no? Na itong salita ng Panginoon, hindi lang natin babasahin. Dapat natin pagbulay-bulayan para ito yung source natin sa ating pag-asa, kalakasan, at masagana, at maging tagumpay tayo sa bawat isa. Salamat no mga kapatid no, sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Dapat natin panghawakan yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Yes, Lord. Ipikit natin ating mata, no? At manalangin tayo sa pagwakas. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Panginoon, oh Lord. Lord, I know, Lord God, na meron kang salita ng bawat sa amin, Panginoon, oh God. Lord, I truly, Panginoon, Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na nagpapaalala sa amin through the Bible, Panginoon. Through your words, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, nawa, Lord, ito ay naming pagbulay-bulayan araw at gabi, Panginoon. Dahil alam namin, dito kami humuhugot, Panginoon, ng lakas, Panginoon, O God, ng mga planong mo, Lord, para sa amin. Kung paano kami matagumpay, Panginoon. Kung paano kami sasagana, Panginoon, sa pamumuhay, Panginoon, O God. Lord, I know, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, O God, na may mga memory verse, Panginoon, O God. I know, Lord, na hindi namin to kaligtaan, Panginoon. Hindi namin to, Panginoon, O God, na mawala sa buhay namin, Lord. Pag-ingatan mo ito, Panginoon, sa bawat puso namin, Panginoon. I know, Lord God, today, we declare, Panginoon, O God, this word, Panginoon, O God, nawa, Lord, na araw at gabi namin itong pagbulay-bulayan, Panginoon. Meron kang ipaparating sa amin, Panginoon, O God, Lord. I pray, Father God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Lalo na po, Panginoon, sa nasalanta ng bagyo, ay sa lindol, Panginoon, O God. I pray to comfort them, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, O God, kung ano man yung pinagdaanan nila, Panginoon, sa salita sila kumakapit sa iyo, Lord. Sa iyong pag-asa, Panginoon, O God. Sandon yung hope, Lord God. Yung strength, Panginoon, O God, sa kanila, Panginoon. I know, Lord God, sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa kung ano man yung pinagdaanan nila, Panginoon. Lord, nandun yung comfort mo sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon, O God, nakikinig sa iyong salita, Panginoon, sa online at on-site, Lord. Maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na hindi sila nagpabaya, Panginoon. Naging focus sila sa iyo, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa kalakasan, Panginoon. Kahit puyat kami, Panginoon, O God, nandun pa rin yung kagalakan, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Nandun pa rin yung strength, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Wala kaming ibang pinupurihan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Diyos. Wala kaming ibang pasasalamat, kundi ikaw lamang, Diyos, sa aming buhay, Lord. Lord, binabalik lang namin ang pinakamatas na papuri, parangal, at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah.